Okay, dito na po tayo. Pakinggan po natin ito sa interviewing ito. Po ang 20th Congress next week at makikibalita po tayo kay Senate President Francis Escudero kung ano ang aasahan natin sa 20th Congress. Magandang araw po, sir. Magandang araw si RG sa ating mga taga-subaybay. Magandang araw din pa. Ayun, ano po? Nako po, eto na po. Keso ganito, keso ganon. Pakinggan po natin to Aasahan natin mula dito sa Senado sa pagbubukas ng 20th Congress. Sa kabila ng matinding pag-ulan at bagyo na kinakaharap natin itong nagdaang mga araw, patuloy ang paghahanda ng Senado kaugnay sa pagbubukas ng 20th Congress. Hindi naman komplikado din at simple lang din naman. Dahil opening lang naman talaga ang trabaho ng Senado sa July 28. Yung SONA mismo, sa Kamara naman yun at ang mga preparasyon ay hawak at nasa kamay ng Malacanang at ng Kamara. Ano ang wish list ninyo? Gusto nyo marinig sa SONA? Kada SONA, ilang SONA ko na ba ito? Kada SONA, ang inaasahan ko lamang naman ay dalawang bagay. Una, sabihin ng Pangulo ang tunay na kalagayan ng ating bansa, State of the Nation, ika nga. At pangalawa, kung ano ang inaasahan niya na gagawin ng Kongreso pagdating sa mga panukalang batas na dapat naming talakayin o ipasa sa susunod na taon ng 20th Congress. Sir, kung ikaw ang tatanungin, what is the State of the Nation now? Masalimuot dahil sa dala ng mainit na bangayan sa politika dahil sa mga naganap nitong nagdaang mga buwan papunta sa eleksyon ng 2025. Isa rin yun sa tatalakayin ko sa opening ko at sa talumpati ko sa opening ng Senado. Kaugnay ng mainit na bangayan at pagkakaroon ng magkakaibang opinyon sa iba't ibang issue na kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. At na sana, ito'y malampasan natin ng nagkakaisa at nag-iisang bansa pa rin. Of course, yun yung binabanggit mo, is yung dynastic feud ngayon between the two ruling families, the Marcoses and the Dutertes. Sa tingin mo, how is it going to affect the next 3 years for Philippine politics? Well, nakita na natin yung nangyari at naganap sa mga nagdaang administrasyon. Kung maalala mo, nung nagkahabulan ng panahon ni Pangulong Aquino, kaugnay ng dating administrasyon ni Pangulong Marcos, yung habulan kay Pangulong Estrada, yung habulan kay Pangulong Arroyo, at ngayon nakikita na naman natin to at nakikita natin posible ding mangyari yan sa susunod na administrasyon. Nakakalungkot yun, RG, sa totoo lang. Dahil sino man ang manalo sa nagtutunggaling mga pamilya, sa totoo lang, wala naman siyang kinalaman kay Juan de la Cruz. Wala siyang kinalaman sa presyo ng bilihin, sa pagkakaroon o kawalan ng trabaho dito mismo sa ating bansa at hindi lamang sa labas ng Pilipinas. Wala siyang kinalaman sa climate change at mga pagbabaha na ating nararanasan sa kabila ng mga... Alam mo, Chis, hindi nga pwedeng walang kinalaman. Ba't ganyan ba utak nyo? Kurakot nga yung vice presidente. Paano ba sinasabi nyo walang kinalaman na peste na yan? Kung hindi nga ma-explain yung pere paano nga walang kinalaman? Movements na sinusubukan gawin ng pamahalaan, lokal man o nasyonal na nakikita din naman natin nangyayari sa iba't ibang parte ng bansa. Tingnan mo na lamang ng mundo, tingnan mo na lamang Amerika. Hindi mo akala ano talaga si Chis kayo? Nagpapagoodshot. Wala kayong napansin? Lahat sila nagpapa-interview ngayon, Cayetano. Lahat ng 18 nagpapaliwanag. ng ganun kalalang baha ang Amerika dahil first world yun. At kung matitinan mo, ang dami at bilang din ng nasawi ay nakakagulat at nakakatakot at nakakagimbal yung mga nakikita nating pagbabago sa panahon na nakikita natin. Sir, sa kayo ba dito sa Senado, nararamdaman ninyo yung bangayan na yun? Oo, hindi naman may kakailayon. May sarili ring bangayan siyempre sa loob ng Senado, yes. Lalo na sa pagbubukas ng anumang kongreso. Pero hindi ako sasabay doon. Hindi ko ugali yun, RG, na sumabay sa anumang ingay. Kung may kailangan sagutin, sasagutin ko. Pero kung ingay politika lang naman yun, hindi ako papatol. Dahil ayokong palalain, palakihin, at lalong ayokong maging bahagi ng ingay at gulong yun. Do you think yung mga legislative agenda ninyo, whether it's the palace or yung mga individual advocacies ng mga senador, paano yan, may chance pa ba yan na makapasa or makalusot or matakil habang may nagbabangayan? Buwang paniniwala ko may chance sa palagi yan, pero hindi kasing dali. Kaugnay ng isang mapayapang panahon o administrasyon. Siguro ko sa inabutan ko, isa sa pinakamapayapa ng administrasyon, mapayapa in the sense na walang away, bangayan at peacetime ika nga. Yan ay yun nung panahon ni dating Pangulong Ramos, kung maalala mo. Dahil bago nun, nung administrasyon ni Pangulo Aquino, siyempre, pagkatapos lamang ng EDSA yun, pagkatapos naman nun, nagkaroon
magkaroon ng kauna-unahang impeachment laban sa isang Pangulo. At sumunod-sunod na yun, laban sa mga sumunod na Pangulo. So ang pinakamapayapa lang yatang walang humpay na kapayapaan at walang away ay nung panahon. Matagal na yun, 1992 to 1998. Sir, let's just zero in for a while dun sa mga priority bills. May mga hindi kayo natapos nung 19th Congress. Ano yung mga pwede sa tingin ninyo na matapos ninyo ngayong 20th Congress dun sa mga unfinished agenda? Karamihan ay natapos namin, RG. Ang mga naiwan ay may mga question pa kung talaga nga bang kailangan pa at dapat pang gawin. Kabilang na halimbawa, yung creation ng Department of Water. Dahil nga magkakaiba ang interes, magkakaiba ang ahensya, magkakaiba ang pangailangan, pinag-aaralan pa ng Palasyo at ng Kongreso kung kinakailangan pa nga ba yun o hindi. Bagaman nasama yun sa isa sa mga priority legislative measures. Yung Blue Water Economy, yung Blue Economy. Ganun din, kinakailangan pag-aralan pa lalo yun dahil bago. So hindi ko alam kung masasama yun sa LEDAC. Pero ang LEDAC priority measures, RG, ay binabalagkas yan, hindi lamang ng administrasyon. Dapat talaga palitan na to si Chis eh. No? Dapat po talaga palitan na to si Chis. Wala talaga tayong maaasahan ng magandang Wala tayong maaasahan ng magandang pabor para sa kapakinabangan ng nakararami. No? Wala tayong maasahan na pabor sa kapakinabangan ng nakararami. Kaya dapat palitan na rin natin ang interview ni Chis. Ito na lang. SC ruling on BP Sara. Nagsalita na po si Kiko Aquino. Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D. Sir, good afternoon. Welcome to StoryCon. Afternoon na lang po siguro, hindi na atagod yung kalagayan natin. Ito na po ito po yung kasama natin doon sa harap ng Senado nung nag-rally po. Ito, pakinggan nyo po to. May pinaplano po sila. Nako, I'm not going to comment on that, but please go ahead. Your reaction, please, President, good afternoon. to the big breaking news of this afternoon, which is, again, the Supreme Court declaring unconstitutional the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. But siguro nakakadismaya po, no? So, I think I was part of the group that filed an impeachment complaint in December of last year. And kagaya ng pinag-usapan niyo nga po, ang sa pananaw ko po yung as a citizen, ginawa ko po ang lahat ng nasa loob ng kapangyarihan ko, ginawa ko lahat ng duties ko to hold our public officials accountable. Ginamit po natin yung power, yung privilege na sa Constitution to initiate an impeachment complaint. And ayun po, parang sa pananaw ko po ngayon, again, kailangan talaga mabasa yung mismong magiging decision ng Supreme Court. Pero just the feeling po is, lahat ng government institutions po natin drag their feet. No? Nabanggit kanina yung ginawa ng House of Representatives, lalong nag-drag their feet yung Senado na for 4 months kahit na walang action yung Supreme Court telling them to do anything, parang for whatever reason hindi nila ginawa forthwith yung impeachment trial. And then ngayon yung Supreme Court, wala ring parang napaka-puzzling, napaka-confusing po yung decision po nila. So definitely dismayado, pero at the same time, kung ano man po yung mangyayari, tuloy pa rin yung laban. So, ang binigiit po naming mga complainants, grave yung mga accusations against Vice President Sara Duterte. Pag-aralan pa rin po namin kung ano pa yung pwedeng recourse. But if the only option nga po is to refile at the end of the year, then definitely we'll be looking at that as well. Mr. D, you're talking about accountability for grave offenses, no? Are you also considering criminal indictments kung sakasakali lang? Again, kailangan ko pong pag-aralan yung jurisprudence, yung legalities po, no? Kasi dahil nga impeachable official si Vice President Duterte, I'm not sure kung available po yung option for other cases. Pero kung yun, if that's possible, then we would support it. I'm aware po that there's already a DOJ investigation doon po sa grave threats niya. And then I believe the Ombudsman has also taken notice of yung corruption allegations naman, although there are political considerations there then given the track record of the Ombudsman. Pero yun po, I think there will be time to plan next steps, and definitely that will be sooner than later. I just came from a meeting right before the decision fell, and I'm sure I'm going to be in a lot of meetings in the next few days po. Pero ayun po, for now, I think yung talagang dominant lang sa pinag-isipan ko is bakit yung mamamayan. So wala na po tayong aasahan dyan after SONA. Wala na po. Ngayon, tingnan natin ngayon ang labanan neto sa Senado. Kasi ipipilit na po ito. Ito nga po yung sinasabi natin. Ito na yung sinasabi natin. Na kapag nag-decision yung Senado, ay yung Supreme Court, babarasuin na ng babarasuin to ng mga demonyong Duterte Black. Wala kang puso, hayop ka! Ay hindi nagkulang ito. Siguro yun po yung pananaw ko. Bakit yung gobyerno, yung mga public officials natin na sila yung may mas mabigat na tungkulin na ipagtanggol yung pananagutan or igiit yung pananagutan sa ating saligang batas, bakit tila sila parating nagkukulang in this case and in many other cases in the past.
Sir, maybe we can take a step back and explain to the viewers. Of course, there's also some people saying na, oh, bakit kayo nagmamadali to impeach her, right? We're just, there's a lot of narratives online there of from the other side saying, pardon the word, at i-impeach siya, and so on and so forth. Maybe we can take a step back and explain to the viewers, ano yung implication nito in the way the Constitution is read, in the way these three co-equal branches of government interact and carry out their duties, and in the way that we expect the government to act. Now that parang they kind of broke precedents here. Siguro, I'm not sure po if I can tackle all of those considerations nga po kasi kakalabas nga yung decision and we're still appreciating it both, I think, intellectually and emotionally po. Pero siguro bakit why do we feel this urgent to impeach the Vice President? Kagaya ng pinapakita niyo po ng footage ngayon, no? So we were all there nung nag-press con siya noong November na nagbaba siya ng grave threats. And ako, I'll be honest, no, wala akong pagmamahal kay President Marcos. And in fact, when she said those things at first, medyo natuwa pa ako. Alam mo yung buy one take one. Ayoko naman si VP Sara, ayoko si Bongbong Marcos. Kung may mangyari kay VP Sara, we also get Bongbong Marcos funny. But as a Filipino citizen, I had to stop and think, what kind of a country has a vice president that makes grave threats like this? What kind of country has a vice president or any kind of public official that brags about hiring an assassin? Sobrang effed up po yun, sorry for the language. Kaya nga, hindi ba alam ng Supreme Court yon? Hindi ba alam ng Supreme Court yon? Na dapat pagbigyan man lang niya to para mabigyan ng hustisya ang taong bayan? Ayun ang problema natin eh. Hindi nila pinausad ang katotohanan. Kasi nga po, pag naging instrumento pa sila sa pagsakal sa katotohanan. Yun po, mahirap dun eh. Naging instrumento ang Supreme Court sa pagsakal ng katotohanan. And ano po, in a way, the world agreed po eh. Kasi ako po, nanonood po ako ng maraming medyo politics junkie po ako. No? So nakikinig ko sa mga podcasts ng local at global politics po. What was intriguing to me was, even nung inarrest si President Duterte ng ICC, medyo din tayo masyadong pinansin ng mundo nung nangyari yun. Napansin talaga tayo nung nagwala si VP Sara. So ganun kalala. Kasi gets naman ng mga tao. Yun nga eh. Hindi ba alam ng Supreme Court na sirang-sira tayo sa buong mundo dahil may baliw tayong vice presidente? What the fuck? Yung tao na hindi pwedeng mag-hire ng assassin publicly against any person, no? Even if it's a person I don't like, no? So ako on that very basis, naging malinaw sa akin na hindi karapat-dapat na maging vice president or to have any position of power si Vice President Sara Duterte. No? So kaya siguro naging napaka-urgent yung pag-file natin. That press con happened in, I believe it was November 23. We filed a week later po. No? And then siguro in terms of bakit ngayong na simula na ngayong impeachment proceedings, bakit kailangan mangyari siya agad? Yun po yung nakasulat sa Ligang Batas. No? And even President Escudero knows what it means. Nung issue sa LTO, yun din yung ginamit niyang term. Diba? Baka kailangan natin i-check sa LTO kung sinole niya talaga yung mga plaka na yun if he doesn't actually know what it means. No? So ako parang, yun, in terms of why we filed, yun, very grave view. At least for me, very clear inciting incident yung nangyari noong Nobyembre, and why do we continue to call for the impeachment proceedings to proceed? Kasi yun po yung nakasulat. No? So again, I am siguro not looking forward is the word, no, pero we will be waiting for the Supreme Court decision to be released. We will study where baka maybe we made mistakes in interpretation. We'll look at that and try to improve our understanding. Pero sa ngayon, very shocking, puzzling, confusing yung nangyari. Grabe, no? Shocking talaga. Ngayon, pakinggan po naman natin, ito si Attorney Princess Abante, spokesperson. We've got, we're bringing in Attorney Princess Abante, spokesperson of the House of Representatives. Ito na po magkakaalaman na po tayo. Ito po, spokesperson. Sana, ito problema, ewan ko kung tatanggapin ng House to. Tingnan natin. Foremost, good afternoon, Attorney. If we could just have you react first and foremost to this big breaking news, which is the Supreme Court declared unconstitutional the impeachment complaint against Vice President Duterte. Good Hi, afternoon, good afternoon, Attorney. everyone. Good Hi, afternoon. good afternoon, Attorney. Yes. Yes, go ahead, Attorney. Yeah. I just saw the update, no, yung breaking news on the Supreme Court's decision. And while we respect the decision of the Supreme Court, the House maintains that it has done its part in the impeachment proceedings, particularly in the initiation of the impeachment process. We believe that we have performed our duties according to the Constitution, but just the same, we will be waiting for the full decision, and that we will
exhaust all means legally to assert the independence of the House of Representatives in this bracket. Is this, I'm guessing that you guys did not expect this, Attorney. We have heard some rumors about it in the last couple of days, but of course, hindi naman kami pwedeng magbigay ng mag-presume ng kahit na ano hangga't walang lumalabas na desisyon ng Korte Suprema. At ngayon nga lumabas na siya, aantayin namin makuha yung buong desisyon para mapag-aralan ng husto kung paano natin masasagot at again para ipaglaban ang independence ng House of Representatives sa prosesong ito ayon sa konstitusyon. You're indicating na pwede niyong i-challenge yung decision na yan or to appeal. Merong ganong, since you are insisting on the independence of the House when it comes to impeachment, pwede niyo pa ba yung i-appeal, MR or something like that, Attorney? I will wait po for the discussion po of our legal representation to the Solicitor General of what would be the next legal steps that the House will do on the case. Kasi like I said, hindi pa nga po namin nababasa yung buong kabuuran ng desisyon na balitaan pa lang natin. Yung isa pang option is to refile, Attorney. Is that also possible? Nakalagay I naman know po marami doon. kayong option ngayon, pero is that one of the options? Nasa members po ng House of Representatives po yan. Hindi ko po masasagot yan sa ngayon. In the first place, hindi pa nga tayo officially nagko-convene ang Yes. 20th Congress. So, siguro lahat po yan ay mapag-uusapan sa mga darating na mga araw. In your Okay. in your response to the Supreme Court, so they asked you to respond to 11 questions, no? And the House finally did just a few days ago, but you didn't answer 3 questions, citing the independence of the lower house and of course the separation of powers. Could you talk us through those 3 again and yung rationale for them? Yung mga sinagot po ng House of Representatives through the Council, the Solicitor General, yung pagkaklaro na lahat ng ginawa nito ay ayon naman sa rules ng Kongreso, ayon sa Constitution at sa prevailing jurisprudence. Yung tatlong naunang impeachment complaints were received but later on was archived. Following the jurisprudence in Francisco, isa lang ang na-initiate talaga na complaint which was later on endorsed by 215 members of the House of Representatives. And that was the articles of impeachment that were transmitted before the Senate. Yung sa iba pong mga naging tanong po ng Supreme Court, na-assert po ng House of Representatives na itong mga bagay na ito ay kasama po sa internal workings ng House na napapaloob sa kanilang legislative discretionary power given ng Constitution. At inasahan nga po sana natin na makikita po ng Korte Suprema ang wisdom ng sagot ng House of Representatives in asserting its powers as a co-equal body according to the Constitution. And there was also a question there about, as you said, when the articles of impeachment were circulated to the members of the House and whether they were accompanied by evidence for each of the articles charged. Bakit po natin ito hindi sinagot? Again, it is part of the internal workings as nakalagay naman po doon sa sagot ng Solicitor General na kasama na po ito dun sa parte na po ito ng proseso ng House of Representatives na hindi specific na nakalagay ang requirements naman sa mga rules sa Constitution at pasok naman po siya sa mga legislative discretionary power ng House to conduct. Ang importante, yung pag-initiate ng impeachment process ay ayon po sa Constitution, ayon sa rules at ayon sa prevailing jurisprudence. So, attorney, practically ni-reverse yung Francisco decision, yung Francisco judicial precedent. Hindi ko pa po nababasa, sir, ang buong decision, no? Kung magbabasihan natin yung announcement lang kanina parang, pero gusto natin din makita kung ano yung naging mga discussion doon sa naging decision. Hopefully from there we would see how best that the House can respond to this. In the meantime, habang of course this decision is a little bit unexpected because the Supreme Court got together en banc today for a special session. You guys have heard rumors, kami din, may narinig kami rumors earlier in the week, but nevertheless, this is coming as a bit of a surprise. In the meantime, what has the prosecution panel done? Is it continuing on with its preparations for an impeachment
fully expecting that an impeachment trial will take place? Yes po, until we heard about this news today, tuloy-tuloy naman po ang paghanda ng panel of prosecutors natin. Tuloy-tuloy yung pagprepara ng pagpepresenta ng pieces of evidence. Paano yan ngayon? Paano ngayon yan? Ang problema natin dyan, kung yan ang mahirap, kung tatanggapin ba ng Kongreso yan, yan ang malaking tanong dyan. Pusang kama talaga. Diba? Sabi ni Jel, kahit makumbig si Inday Lustay sa Senate, parang hindi po, ang ano natin dyan, ang target nga natin dapat is malaplap lang natin yung mga ebidensya, yung bank account. Pag nalaplap po natin yung bank account, yun po maganda, makikita ng taong bayan na ang mga Duterte po, binudol lang ang mga Pilipino. Diba? Kaso po, lumalabas po ngayon, talagang kahayop-hayop at karumal-dumal po ang nangyayari po sa ating bansa. Karumal-dumal po in the sense na ito pong ginagawa po sa atin ng Supreme Court, sinasakal nila yung paglabas ng katotohanan. Na pag nagpatuloy naman yung impeachment, trial po yun, trial. Hindi pa conviction yun. Diba? So, bakit nyo sinakal yung proseso? Imbis na kayo ang Supreme Court na nagmamanage at nagmamando ng proseso ng nasa konstitusyon na Article of Impeachment, sinakal nyo. Sabi ni Alexander the Great, sir, ano ba gusto ng impeachment ni Sara? Ibinasura ng Supreme Court, ganyan na ba talaga kababa ang batas natin ngayon kapag nasa posisyon ng absuelto? Pero kaya nga yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Di ba? May mga kaibigan tayo nangulungan. Walang kasalanan. Nag-aral pa yung anak para lang, di ba, mapalaya yung ama. Dito po, ninanakawan na tayo, kinampihan pa, post ang ama. Wala kang puso, hayop ka! Kung sakaling matuloy ang impeachment trial. Kung sakaling matuloy. So I guess you are, as you said, looking at all the legal recourse available to you, no? And I apologize that we had to call you before you even read the decision kasi kaka-break lang nga. But in any case, ano kaya yung Congress is already opening. The 20th Congress is already opening on Monday. Has there been any plans or preparations organized for in relation to the impeachment for then? Sa ngayon po, wala po ako masasagot tungkol dyan. Ang preparation po natin para sa Lunes na unang session ng 20th Congress would be the organization of the House leadership. I would suppose perhaps after all of that, saka magkakaroon ng diskusyon tungkol dito sa impeachment. But in the meantime, we will still have to wait for the decision, yung buong kopya ng decision para mapag-aralan at maintindihan natin kung ano yung nakita ng Supreme Court na kailangan namin sagutin. Attorney, bago lumabas tong decision na to, was there any plan on the part of the House na mag-meeting in plenary para magbotohan sa plenary na itutuloy nga yung impeachment? Kasi isa yan sa mga question ng Supreme Court, diba? Is the 20th Congress ready and willing to proceed with the impeachment trial? Meron bang ganun na balak na nakaschedule? Alam ko po na kasama po yan sa maaring mapag-usapan sa sa first week ng opening ng session tungkol dun sa pangalawang requirement na binigay ng Senate. Hindi ko po alam tungkol kung may specific schedule talaga na nakalaan para dyan. Again, lahat po yan. Yan ang mahirap dyan. Babrasuin na ng mga Duterte Black na demonyo yan. Boom! Diba? Babrasuin na yan. Kung yung wala pang decision ng Supreme Court, binabraso na eh. Ngayon nag-decision pa yung Supreme Court. Diba? Mapapa mo. Ay mangyayari pagkatapos ng initial organizational session.
So, attorney, kaninang umaga, one of your members, si Congressman Sendanya, nag-file ng intervention sa Supreme Court para sabihin na yung final ni Vice President Sara ay yun ang dapat i-dismiss ng Supreme Court dahil nagawa naman ng Kongreso yung lahat within its powers, within the legal framework, dito sa impeachment. So, ang nangyari ay dinisregard ng Supreme Court yung intervention na yun. Kita mo, dapat po talaga yun eh. Yun po ang valid. Bakit? Hindi mo pwedeng questionin yung impeachment. Kasi po si Sara, question niya yung proseso na maayos naman, prinuseso. Tapos, imbis na pag-aralan ng Supreme Court, binasura po yun. Na dapat hindi po nagpa-file si Sara. Dahil ba't ka magpa-file sa Supreme Court? Equal branches of government lang yan ng Kongreso. Di ba? Grabe. Hindi ko po masasagot kung na-disregard kasi po, di ba kanina lang talaga sana na-file ata, no? Kaya sa ngayon po, ang pinaka-inaabangan po namin ay makuha yung actual copy ng desisyon at mabasa po ito ng buo para alam din po namin sa House of Representatives ano po ang best way na masasagot po namin ito. We keep coming back to the point that the lower house is, of course, an independent and co-equal branch of government. Does this feel like it's a bit of a judicial overreach to you, if I may ask so? Well, alam po natin na kasama sa kapangyarihan naman ng Korte Suprema yung pagtitingin kung merong kalabisan sa pag-exercise ng discretion ng isang government agency or even a co-equal body. But again, para sa House of Representatives, ang ginawa naman nito dito sa proseso ng impeachment proceedings ay ayon sa mga batas, sa saligang batas, sa mga na dati nang na-desisyonan ng mga kaso ng Supreme Court. Tingin ko na siguro ay may mga bagay na kailangan po kaming malaman from the decision itself of the Supreme Court. Pero kailangan po is makita din po ng Supreme Court sana yung independence ng House tungkol sa pag-initiate ng impeachment proceedings. Ang House of Representatives lang ang binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas to initiate this. Yeah. And again, we will continue to stand on the premise that the House did its part according to the Constitution, according to its rules, and according to prevailing jurisprudence. Yeah. Pero attorney, hindi nyo man naramdaman na may ganitong indication, may ganitong direction yung Supreme Court nung naglabas sila ng order sa inyo, asking kung naunawaan nyo at nabasa nyo yung articles of impeachment. Parang doon pa lang malinaw na yung indication na papunta dito. Well, mahirap pong magbigay ng mga presumptions. Especially on my part, there are so many members of the House of Representatives and I do not want to speak on behalf of all of them when they may have individual opinions on this matter. No? Ang importante po sa amin ay ginampanan po ng House of Representatives ang kanyang tungkulin sa pag-initiate ng impeachment proceedings. Sinagot namin ang mga tugon ng Senado, ang tugon ng Korte Suprema tungkol sa naging role ng House. At ngayon po, sa desisyon po ng Korte Suprema ngayon, ay gusto namin pong makita muna ang buong desisyon at para malaman din po namin how else can we defend. Alam mo, para sa akin, hindi po ako matalino. Sabi ko sa inyo, hindi po ako matalino. Pero yung proseso, gusto mong sakalin. Napakalupit po nun. Napakalupit po. Napakalupit po nun. Kung sana yung prosesong nangyari po dito ay minadali. Hindi po minadali dito. Kaya nga pinag-aralan to mula December at hanggang February. Di ba po? Pinag-aralan to mula December nung may nag-file hanggang February. And then, gagawin na ng Supreme Court is patayin ang proseso ng katotohanan. Nakakabobo po to. Di ba? Anong meron na tayo natin ilabas tong katotohanan ng pusang inang ito? What the fuck? Diba? Ano pa meron? Ba't tayo natin ilabas yan? Hindi naman po pag tinuloy natin ang impeachment,
Di ba? Hindi naman pag tinuloy natin ang impeachment, guilty na. Process pa rin yun. Trial pa rin yun. Dadaan pa rin tayo sa proseso. Pero kung ikaw mismo, wala pa tayong ginagawa, pinapatay nyo na yung proseso, nakakabobo kayo. Sabi ni Conrado Nyolo, pag hindi pumayag ang House, ano ang pwede nilang gawing aksyon susunod? Pag hindi po pumayag ang House, yun nga po problema natin. Pag hindi pumayag ang House, yun ang problema natin. Kasi nga po sa petisyon nila na pinapasagot sila ng Supreme Court, may mga bagay po sila na hindi na nila sinagot. Karapatan nila yun. Dahil equal bodies lang tayo. Oh. Ngayon po, ang problema, pag hindi pumayag ang House, malaking gulo to. Malaking gulo to. Oh. Ngayon, Supreme Court, dapat inisip niyo po mabuti to. Inisip niyo mabuti to dahil ang dami pong umaasa na kayo ang magiging fair. Hindi ko naman sa hindi kayo sinasabing hindi kayo fair. Pero bakit nyo naman kinakat yung process? Diba? Andito tayo sa process, nadadaan tayo, umbaga sa trial. Ang trial po, alam niyo naman siguro yan. Diyan po, malalaman kung guilty or not, katotohanan o hindi. Kinat nyo po yun, yung proseso to find the way of transparency and accountability. Yun po ang kinakat nyo dito. Tapos bibigyan nyo po kami ng mababang dahilan na yung 3 impeachment, dismiss and must be 1 year ban. Yun lang idadahilan nyo sa amin. Pagtapos namin lamayan to, lamayan na panood, na saksihan, kung paano nawawala ang pera ng taong bayan, kung paano ayaw niyang magpaliwanag, kung paano sansa nalustay, bigla niyong puputulin. Miski sa saang telenovela, kapag pinutol mo ang istorya, nakakainis. Inaalisan nyo ng soul power si Sec Gen dito at si Speaker Martin Romualdez. Sila mismo nagdesisyon eh. So inaalisan ng power ng Supreme Court yon. Minamandoan nila ang Congress. It is right? No! Oh. Oo, inaamin natin, Supreme Court is a Supreme Court. Pero, alam nila sa sarili nila na may House rules, may Senate rules, and impeachment ay nasa konstitusyon na gagamparan ito ng House rules. In-impeach nila, sundin yon, nasa konstitusyon yon. Kahit sabihin nilang yung 3 impeachment na yon, hindi nila pinail, wala kayong pakialam doon. Dahil ganun yung kay Villar. Tinakpan niya mga bunganga ng Kongresong pabor kay Erap. Hindi niya pinagsalita. Pero nagkaroon po ba tayo ng question sa Supreme Court? Wala. Tinakpan nila Villar ang demokrasya. Pinukpok ng pinukpok para iakyat sa Senado. Hinarang ba ng Senado? Hindi. Dinire-diretso. So, anong kinaibahan nito? Kung illegal yung ginawa nila, aminado si Subiri. Illegal yung ginawa nila, sinunod ng Senado. Eto, dumaan sa putang inang proseso lahat-lahat.
Ano, sabi ni Albert Clemos, Nyolo, nagpaliwanag na ni Coach Jarrett dahil daw na-delay ng House of Representative ang impeachment trial. Bawal na daw yon sabi ng FC. Oo nga, pinaliwanag natin kanina na dapat ang gustong gawin ng Supreme Court, halimbawa, congressman ako, nag-file ako ng impeachment complaint. Ito yung impeachment complaint, pinail ko. Dapat daw, agad-agad, dalin na sa Commission of Justice. Ang ginawa ni Secgen, pinag-aralan niyang maigi. Sige nga sinabi niya, may inaantay pa tayo. Pinag-aaralan maigi yun. Kasi para malaman kung valid yung impeachment na to, kung malakas. Kasi didepensahan nila yan sa Senado eh. Ganun ang gustong palabasin ng Korte Suprema sa atin. Etong impeachment na to, agad-agad, i-file mo na kaagad sa Commission of Justice ng Kongreso. Pag pinail mo yun doon, wala na. Umpisa na yun. At pag na-dismiss yun, 1 year na tayo uli. So, bawal pag-aralan. Bawal munang pag-aralan. Kailangan ipapasa natin kagad sa Commission on Justice. Hindi ganon. Matutulad tayo sa Arroyo. Di ba? Kung ganon, lahat na lang magpapile. Tapos bibigay mo kagad sa Commission on Justice para magkaroon kagad ng impeachment. Kahit mahina yung impeachment na pinail. Diba? Oh. Yun ang problema eh. Kaya nga, aminado tayo doon. Na-delay tayo kay Secgen. Kasi nga, sinabi naman nila hindi dahilan eh. May inaantay at pinag-aaralan. Diba? May inaantay at pinag-aaralan. So, hindi po kasi pwede nating idahilan na kapag may impeachment complaint, agad-agad ipapasa mo. Hindi po ganon. Kasi magiging culture na yon na ma-dismiss. Diba? If ever kaalyado ka ni Sara, magpa-file ka na lang. Halimbawa, ikaw si Torion. Magpa-file ka ng impeachment kay Sara para may ban siya ng 1 year. Diba? Oh. Anong desisyon ng Supreme Court? Bakit inayaan nyo tong ganito? Hindi nyo man lang inano na accountability sa ating government agency? Yan ang importante dun eh. Napaka-technical na ginawa ng Supreme Court na to. Sobrang technical. Inuulit ko, hindi po tayo matalino. Hindi po tayo maalam sa batas. Pero kung gano'n ang dadahilan ng Supreme Court, nakakaawa naman tayo nun. Diba? And the independence of the House of Representatives in this process. Okay, I guess... Pero, attorney, wala na kayong ibang recourse dito kung hindi tanggapin, di ba? Magpa-file pa ba kayo ng motion for reconsideration? Because the Supreme Court Hindi is ko the pa po Supreme Court. masasagot eh. Yes, hindi ko pa po masasagot Wala na yan. kung ano po ang magiging legal move na next na gagawin. I think that would have to be after we have received the copy of the decision and the House leadership will discuss with its counsel, the Solicitor General. Yeah. Okay, we'll let you go. Pasensya na if we're pressing so much. I understand you haven't read. Alam nyo, if ever, pag-file ka ng motion for reconsideration, ano gagawin ng Supreme Court? Andun yung kaalyado, crony ng Duterte. Papatagalin yan. Ganon din. Kumagat ka sa patibong. What the fuck? Oh. July, August, September, October, November, December, January, February. Oh, di mag-file ka na lang sa February kaysa mag-motion of consideration ka pa. Di ba? Mag-file ka na lang ulit sa February kaysa mag-motion for reconsideration ka o MR. Di ba? Kasi papatagalin lang nila yan. Kung mag-MR ka, opinion ko lang to kung mag-MR kayo, file nyo na ng February, sure ball pa.
Kaysa mag-MR kayo, aasa kayo ng aasa sa Supreme Court na nandiyan yung cronies ng Duterte. Di ba? Tama ako, mali. Isusugal mo ba yung MR? Kung sa February, pwede ka na mag-file uli? Hindi mo na susugal yung MR. Hindi mo na susugal. Tapos alam mo, meron 12 dyan na cronies ng Duterte. Di ba? Yan po ang sinasabi natin. Oh. Yan po ang sinasabi natin kung bakit ayaw manghimasok ng Pangulo sa issue na to. Kita mo, unconstitutional. Eh kung sinabi ng Pangulo gusto niya ng impeachment, oh, kawawa ang Pangulo. Kumagat sa patibong ang Pangulo. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Hindi pwedeng nandito kaagad ang Pangulo Ganun po yun. Di ba? Hindi papasok ang Pangulo sa maaaring magiging masalimuot na bunga para sa kanya. Di ba? Kaya sabi ng Pangulo, ayaw ko ng impeachment. Di ba? Kasi alam niya, merong gagalaw para sa impeachment. At wala naman siya kinalaman bilang executive branch sa impeachment. So bakit niyang papakailaman? Ang may pakailam dyan, Kongreso at Senado. Yan po sinasabi ko sa inyo, kaya ayaw magsalita ng Pangulo. Okay? Kalsada na tayo! Tara na!